Okay, magandang umaga sa bawat isa. Buksan niyo po ang inyong pong mga Bible sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Now, ang section po na ito ng bahagi ng sulat ni Pablo, tinuturuan po o inuutusan po ni Pablo ang mga mananampalataya dito na kung paano lumakad kasama si Kristo. Paul was commanding the Ephesians church members to walk with Christ on this earth. At dito sa section po na ito, Paul used 11 imperatives. From verse number 1 hanggang verse number 21, yung bahagi po ng sulat na ito, gumamit po si Pablo ng 11 utos para sa mga Ephesians believers. At dito, we can summarize yung mga utos dito ni Pablo. Una, in verse 1 and 2, yung walk in love. Yung lakad mo sa kapwa mo mananampalataya or sa kapwa mo church member. Yung bahagi na ito, yung walk in love, it refers on how you would walk in relation sa iyong kapwa church member na kailangan nating gayahin ng Panginoon. Pangalawa, walk as a children of light. Papapansin niyo po in verse number 8, walk as children of light. Yung paglakad naman ito po yung nagpapatungkol sa paglakad na hiwalay sa kasalanan. How you can walk as a person na hiwalay sa mga kasalanan. And now, this time in verse 15, the third time that Paul used the word walk is in verse 15, walk circumspectly. Now, ito pong lakad na ito po yung nagpapatungkol sa yung individual walk. Yung walk in love, this is your walk inside the church. Yung walk as a children of light, walk in separation sa kasalanan. Yung walk circumspectly, this is your individual walk. So, titingnan po natin ang verse 15 to 17, and then sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Ephesians 5, verse 15 to 17, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, we're praying, Ama, na tulungan niyo po kami sa umagang ito na magkaroon ng bukas na puso, bukas na tenga sa inyong pong salita. We pray, Ama, na ang banal na Espiritu ang magpaunawa ng inyong pong salita sa bawat isa. And I pray na ang mga mananampalataya ay matuto po kami kung paano po lumakad kasama si Kristo. And we pray na kung sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi ligtas, kayo magbigay ng conviction, enlightenment, Panginoon, sa amin. At I pray na kayo lamang ang tumulong sa amin dahil we acknowledge na sa aming sariling kakayanan ay wala po kami magagawa. In Jesus' name we pray, Amen. Now ito pong 3 verses na ito, verse 15 to 17, naglalaman po ito ng 2 utos. Ano po yung kahalagahan nun? Every time that we read the Bible, kailangan hanapin natin yung utos. Because as a disciple of Christ, we need to obey the commandments of the Lord sa ating buhay. At dito sa verse 15 and 17, yung utos po dito is the word see. Yung word na see, ito po yung imperative sa language. Anong ibig sabihin po nito? The word see, it means to take heed, beware of, or pay attention. Nakakita na ba kayo ng gate na merong aso sa loob na nakalagay, beware of dog? You need to see that there's a dog there, na hindi ka basta-basta papasok doon. So that's a command dito ni Pablo. And dito, Paul commands the Ephesians church member to see that they walk circumspectly. Kailangan yung mag-ingat, kailangan yung tingnan na kayo church members ay lumalakad circumspectly. Ano yung Tagalog? Anong ibig sabihin ng circumspectly? The word circumspectly, walk Yung word na circumspectly, it means diligently or perfectly or accurately. Na ito pong adverb na ito, this is adverb, it has the idea of being careful or prudent. Now, ginamit po ni Paul yung same Greek word na ito in 1 Thessalonians 5:2 when he described the Thessalonian church member perfect knowledge about the coming of Christ as a tip of the night. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians 5:2, for yourselves know perfectly, that is circumspectly,
kahit batang simbahan ng Thessalonian Baptist Church, alam nila ang prophecy. Right. At ang sabi ni Paul, Thessalonian Church member, you know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So yung word na perfectly doon is the same Greek word ng circumspectly. Now, as an illustration po ng word circumspectly, ang ibig sabihin nito, diligently or perfectly or accurately. Now, in order to illustrate it, nakakita na ba kayo ng bomb squad member na halimbawa sa movie? Probably we don't see it a lot, pero sa movie, example, may nakitang bomb na puno ng wire. At yung trabaho ng bomb squad member is diffuse. Tama ba yung term? I-diffuse yung bomb. And then yung instruction, halimbawa, una, you need to cut this red wire. Then blue wire. And then after that, turn off the switch. And then after that, cut this wire. Cut this wire. And a set of instruction. Now, I ask you, yung bang bomb squad member na yon, habang idinidifuse niya yung bomb, and as he follows the instruction on how to defuse bomb, would he be careless ba sa pag-defuse ng bomb? No. He would defuse the bomb circumspectly. Meaning, with diligent and with perfect, accurate detail. Yan ang Greek word ng circumspectly. Now dito, in-apply ni Paul yung adverb na ito, hindi sa pag-defuse ng bomb. Pero kung paano ikaw at ako, Kristiyano, ay lumalakad. Ikaw ba, Kristiyano, ay lumalakad ng merong pag-iingat? Anong tawag ditong pag-iingat nito? Hindi ito yung pag-iingat na pag-iingat sa kapahamakan, sa bagyo o sa aso. Hindi po yung tinutukoy po dito. Ito yung paglakad na meron kang pag-iingat na ang lakad mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Because in verse number 17, binanggit po doon yung kalooban ng Panginoon. Nang ibig sabihin, in application, Kristiyano, kapag ba ikaw ay nagdidesisyon sa iyong buhay, if you make a decision in your life, for your family, meron ka bang pag-iingat na ang ginagawa mong desisyon ay ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi kung hindi ka lumalakad circumspectly, probably ang decision mo ay hindi mo na i-consider ang kalooban ng Panginoon. Na wala kang pag-iingat. For example, halimbawa, nananalangin ako ng trabaho, Panginoon, bigyan mo naman ako ng trabaho. And then halimbawa, merong offer ng trabaho, pero linggo. And then ginamit ko at nag-apply ako at tinanggap ko yung trabaho ngayon, na kahit hindi ito kalooban ng Panginoon, hindi ako lumalakad circumspectly, na merong pag-iingat. So ito yung paglakad, this is a kind of walk na meron kang diligence, meron kang pagsunod na ayaw mong mamiss ang kalooban ng Panginoon in your life. So that's the command. Ephesians church member, the command of Paul to them, which is God's command to us, we need to see, we need to beware of that our walk is, that we are walking circumspectly. Now, pangalawa po dito na adverb na mapapansin nyo in verse 15, not only circumspectly, but not as full. Not as fools, but as wise. So, this is the first adverb sa grammar. The second adverb is not as full. The third adverb is but as wise. Ibig sabihin po nito, ito pong tatlong ito, ang utos sa atin na maging katangian, the characteristic of our walk. Una, merong diligence and accurate sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, we need to see that our walk is not as fools, but as wise. Na yung lakad mo at lakad ko, Kristiyano, ay hindi parang mangmang, kundi lakad ng parang pantas. Now, a wise person, yung wise na tinutukoy po dito, is someone whose actions are governed by wisdom. Yung wise na tinutukoy dito, siya yung tao na yung kanyang pamumuhay ay pinamumunahan ng kaalaman ng salita ng Diyos. That is wise.
At yung opposite po ng wise is fools. Opposite of wise. So, ibig sabihin, kung ikaw, ang pamumuhay mo ay hindi pinangungunahan ng karunungan ng salita ng Diyos, ikaw ay mangmang. Kung ang pamumuhay mo, Kristiyano, kung pamumuhay natin ay hindi pinangungunahan ng karunungan, ito ay kamangmangan. At ang utos dito, makinig po dito, listen to this. Ang utos po dito ni Pablo, ang ating lakad ay dapat magkaroon ng katangian na hindi pangmangmang, kundi sa isang pantas, pangpantas. Yung Greek word na fools dito, it's the negative of the word wise, na ang wise po dito is a person of wisdom, skill, or expertise. That is a wise. Fools is the opposite. Kung hindi ka wise, kung hindi mo ina-apply ang wisdom ng salita ng Diyos, ikaw ay mangmang. You are fool. Now, in the book of Proverbs, we know we're studying the book of Proverbs sa ating prayer meeting. The book of Proverbs contains many teachings about fools and the wise. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang taong mangmang, dinidespise niya ang wisdom and instruction. Proverbs 1:5, a wise man will hear and will increase learning. Ang isang pantas ay makikinig siya. Pero ang fool, a man of understanding shall attain wise counsel. But the fool, sabi ng Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes. Yan ang pantas. Ayan ang mangmang. According sa book of Proverbs, ang mangmang, ang kanyang pamamaraan ay parang tama sa kanyang sariling paningin. That's right. Kapag ang iyong buhay ay akala mo tama, ang tawag sa iyo ay mangmang. Kung ang ating lakad sa ating buhay ay hindi pinangungunahan ng karunungan ng salita ng Panginoon, ito ay kamangmangan. Ang sabi pa ng Proverbs 10:5, he that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Proverbs 14:16, a wise man feareth and departeth from evil, but the fool rageth and is confident. Proverbs 15:5, a fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Proverbs 18:2, a fool had no delight in understanding. Ang isang mangmang, wala siyang desire na matuto ng salita ng Panginoon. But that his heart may be discovered in himself. Proverbs 26:11, as a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Those are some verses that the book of Proverbs is telling us about fool. Not as fools. Ang isang tao, ang utos dito ng Panginoon sa atin, yung conduct of our life ay hindi parang mangmang. Ang tanong, Kristiyano, do you love understanding? Kasi according sa book of Proverbs, ang isang taong mangmang, hindi niya gusto ang matuto. Ang isang mangmang, according sa book of Proverbs, siya yung tao na akala niya sa kanyang paningin, tama ang ginagawa niya, without consulting the Word of God. That is kamangmangan. And ang utos sa atin ng Panginoon is yung lakad natin is not only merong diligent, pag-iingat, attentive sa attention sa details, but not as fools, but as wise. So, that's the third adverb na makikita natin dito. Ang question, mga mananampalataya, tayo ba ay lumalakad na katulad ng isang pantas? Katulad ba tayo ng isang pantas na handang makinig sa instruction ng salita ng Panginoon? Those are just some teachings ng salita ng Panginoon according sa patungkol sa pantas at mga mangmang. Furthermore, in verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Furthermore, Paul commands the Ephesians church members to see that they walk by redeeming the time. Now, ito pong redeeming, hindi po ito utos. Sa grammar, it is participle. Pero ito pong redeeming the time, ito po ay nagbibigay detalye, it give details how you could walk
So, yung redeeming the time is under siya ng paglakad. Now, ibig sabihin dito, in order to walk circumspectly, in order to walk not as fools, kahilera niya sa mga katangian ng paglakad ay yung pag-redeem sa oras. Now, yung word na redeeming the time, the word redeeming, it means to redeem, to buy back, or to purchase out of. Halimbawa, nagsangla ka sa pawn shop ng alahas. O, sangla ko muna, 1,000. And then, pagka nagkapera ka na, tutubusin mo na siya. That's redeem. Anong mangyayari pag hindi mo tinubos? Wala na. Wala na sa iyo yung alahas. Meaning, mawi-waste na yung alahas na isinangla mo. Now, yung word na redeem dito, the word redeem, it means to redeem or buy back. Ginamit po ni Paul in Galatians 3:13, yung word na redeem, to demonstrate how Christ redeemed or rescued the believers from the curse of the law. Ginamit ni Pablo yung the same Greek word in Galatians 3:13 to describe how Christ rescued the believers from the curse of the law, sa sumpa ng batas. At itong redeem na ito, redeeming the time. Now, ang tanong dito, how can we redeem the time? Tandaan po natin na ang oras po ay mahalaga. This is valuable. Now, the object of redeeming is yung time, which refers to time or opportunity. Yung Greek word po nito, hindi lang ito yung oras na, halimbawa, you spend time dito sa church. Hindi lamang ito. Pero ito po yung nagpapatungkol din sa opportunity. Redeem the time or the opportunity. Yung phrase na redeeming the time, ang ibig sabihin po nito is to redeem or rescue the God-given time from waste or spending it wisely. Now, ang oras po na binigay ng Diyos po sa atin, kung wala kang gagawin, it will be waste. Parang nagsangla ka ng alahas pero hindi mo tinubos, masasayang yung oras na to. That's why, ang paglakad kay Kristo ay meron siyang katangian na i-rescue mo ang oras mo. Na hindi to masayang. Na you would spend it wisely in accordance with the will of God. It is to redeem time from all that would waste and destroy it. Yeah. Yung redeeming the time is ito yung mindset na hindi ko sasayangin yung oras ko. I'm not going to waste my time before the television. I'm not going to waste my time in social media. I'm not going to waste my time watching YouTube videos. That is redeeming the time. Meaning, you don't want na yung time ay mapunta sa waste. That's why you are going to redeem it, to buy it back. And that's Paul said to the Ephesians believers, you have to redeem the time. Now, yung command po dito, he commands them to ensure that they walk by spending time wisely, practicing wise time management. So, kala ko, Brother RJ, ang church life, ang Bible, ay pang-spiritual lang. No. Tinuturuan din tayo ng Bible to have a wise time management. Na hindi mo hahayaan ang oras mo ay masayang lamang. Now, si Apostle Paul himself, he understood how to redeem time. Alam niyo po ba, nung si Paul ay nasa Thessalonica, he was a full-time missionary. But he is also a part-time tent maker. Ang sabi niya dito sa 1 Thessalonians, tingnan niyo po, 2 Thessalonians 3:8. Tingnan niyo po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 8. 2 Thessalonians 3:8, nandiyan na po kayo. Ready? Read. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Now, when Paul was in Thessalonica, saglit lamang po yung time niya sa Thessalonica, pero siya po ay full-time missionary doon. At ang bilang katangian ng kanyang ministry doon, the Thessalonican church members, alam na kaagad ang prophecy. They already know the prophecy through the ministry of Paul. Pero hindi lamang siya missionary doon. He was also a tent maker. Sabi niya, night and day siya nagtatrabaho. Just imagine Paul, full-time missionary, pero meron siyang trabaho din.
He knows how to redeem the time. He knows how to redeem the time. At bilang mga Kristiyano, kailangan tayong magkaroon ng paglakad na i-redeem natin yung oras. To have a proper time management. To have proper time management na yung hindi mo hahayaan na yung oras mo ay masayang lamang sa mga bagay na walang eternal value. Now dito, tingnan niyo po, going back in Ephesians 5, nagbigay po si Paul ng dahilan why they need to redeem the time. In verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Nag-provide po dito si Paul ng reason for the importance of redeeming the time. Why, Paul? Because the day in which they live are evil. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? There are many temptations that could lead them away from using their time wisely. At yan din po ang ating panahon right now. Our days are evil. Just log into your social media. Bottomless pit ang scroll ng social media. The days are evil. Meaning, there are many temptations in our time that could rob our time in using it wisely. Paul said to them, redeeming the time because the days are evil. The days are evil. Ang paglakad kay Kristo, not only merong diligent, pag-iingat, perfectly, kundi paglakad din ng hindi katulad ng mangmang. At pangatlo, paglakad ng pag-redeem ng oras. Huwag nating sayangin ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. We need to rescue it from wasting. Now, pangalawa pong utos, ito po yung unang utos, to see. Kailangan nating makita. Obserbahan natin ang ating lakad, Kristiyano. Obserbahan natin ang lakad mo at lakad ko. Lakad natin bawat isa, our individual walk. Kung ito ba ay ayon dito, dito, dito. Yan po ang utos. And can I say this? If you don't do that, you are sinning against God. Yes, right. Kung hindi mo inoobserbahan, this is the command, na ang lakad mo ay merong pag-iingat na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay lumalakad na parang mangmang, ayaw kong mag-church kasi ayaw kong makinig ng Bible. Ayaw kong hindi ako magko-consult sa Word of God bago ako gumawa ng desisyon. That is foolishness. At kung ikaw ay may paglakad na hindi mo pinapahalaga ng iyong oras, you are disobeying ang ating Panginoon. That's the first command. Pangalawang command po dito in verse 17, be not unwise. Be not unwise. Unwise. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Dito, Paul gives the Ephesians church members a concluding command. Naka-indicate po yan by the use of the word wherefore. Concluding command na ang utos ni Paul sa mga church members sa Ephesus, be ye not unwise. Huwag kayong maging mangmang. Yung word na unwise po dito, it is also translated as fool or foolish in the King James Bible, in the New Testament. And it's only in Ephesians 5 that it is translated as unwise. So ito po ay, synonym po nito ay fool. Synonym po niya ay fool or foolish. Fool or foolish or unwise, they are the same words. Yung mga salita po ng mga unwise, fool, and foolish, sila po ay magkakapareha ang kahulugan po nito. Now, ang tanong, Brother RJ, ano yung pagkakaiba nito sa kaninang fool na ginamit ni Paul? Meron pong pagkakaiba ito. And that's why yung biblical language ay napakahalaga. Marami pong, side note lamang, marami pong churches, marami pong preachers right now ang hindi po nagpapahalaga sa biblical language. Ano yung biblical language? Yung Hebrew and Greek. At kung hindi mo papahalagahan ang Hebrew and Greek, hindi mo malalaman ang pagkakaiba nito. Now, itong fools dito ay opposite siya ng wise person. Yung wise dito na tinutukoy, siya yung tao na ina-apply ang wisdom. However, itong fool na ito yung tao na walang understanding.
tandaan po natin, may pagkakaiba po yung knowledge, understanding, and wisdom. Knowledge, understanding, and wisdom, magkakaiba po yan. Halimbawa, ang knowledge is the accumulation of truths. Alam mo na tama, na dapat manalangin, that is knowledge. Yung understanding ay yung kaalaman, comprehension. At yung wisdom, ito yung practical na pag-apply ng natutunan mo. Yung full na tinutukoy po dito ni Pablo, dito po yan, nakapatungkol. Pero ito pong full na ito, nagpapatungkol po ito sa taong walang understanding. Unlearned. Now, dito po, ginamit ito ni Jesus Christ, the same Greek word ginamit ni Jesus Christ, yung full na ito, when He described the rich man in Luke 12:16-21, who built a greater barn, bestow all his fruits and good, and said to his soul, take thine ease, eat, drink, and marry. But God said unto him, thou fool, that's the same fool, you don't have an understanding. This night, thy soul shall be required of thee. Naalala nyo yung isang tao na nag-ipon ng maraming ani siya, at ang sabi niya, gibain ko na lamang yung storage house ko at maggagawa ko ng malaki. Para mag-iimbak ako ng marami, at pagkatapos kong mag-imbak, sasabihin ko sa aking kaluluwa, mag-enjoy ka na lamang. At anong sabi ng Panginoon sa kanya? Thou fool. That's unlearned. That's the same Greek word dito. Now, yung fool po dito, ito po yung opposite ng taong walang understanding. Now, to illustrate it further, now tingnan niyo po ito. Ang utos po dito ni Paul, ang command, be ye not unwise. Huwag kayong maging mangmang. Yung mangmang dito na tinutukoy ay yung tao na walang understanding. Now, illustration po, para halimbawa, in order to illustrate the difference ng tatlong ito, halimbawa, knowledge. A believer knows that prayer is the will of God. Pagka ikaw ay Kristiyano na alam mo na kalooban ng Diyos ang manalangin, you have the knowledge. Halimbawa, alam nyo, ay, natutunan ko sa church na dapat pala nagpe-pray ako. Meron kang knowledge. Pero yung understanding, the word understanding, ang Greek word po niya, ang ibig sabihin po niya, it conveys the idea of putting together in the mind the will of the Lord. Now, for example, sa prayer, kapag ka alam mo, if you know that a believer should pray, you have the knowledge. Yung understanding is putting together the character of God the Father, putting together to whom the believers pray, the atoning sacrifice of Christ and His intercession for the believers, and the help of the Holy Spirit in guiding what we should pray for. If you're going to put that together, na ang Diyos na iyong pinagpeprayan, maunawaan mo yung kanyang katangian as Heavenly Father. Pag naunawaan mo din yung atoning sacrifice of Christ, that only because of that sacrifice, our prayer is accepted before God. At humalaman mo na the role of the Holy Spirit in your prayer, if you're going to put that together, that is understanding. The very sense ng understanding is putting together. Putting together. At ang utos sa atin dito ni Paul, ng Panginoon, be not unwise. Huwag kang maging tao, maging Kristiyano, na hindi mo nauunawaan ang kalooban ng Panginoon. At yung wisdom naman, dun sa illustration po natin kanina, pag alam mo na to, alam mo na ang believer ay dapat nagpe-pray, at in-apply mo ito sa iyong buhay, at nananalangin ka na, you have wisdom. Right. Man. That is wisdom. That is wisdom. Now, ang utos sa atin dito is be not unwise. Kanina inutusan tayo na yung lakad natin ay huwag maging parang mangmang, patungkol po siya dito. Pero yung utos dito, a concluding command dito is be not unwise. Bakit? Tingnan niyo po ito. If you don't understand the will of the Lord, you cannot walk circumspectly. Kung yung bomb squad member, hindi niya alam yung instruction. O alin ba yung instruction na wire
na aking ikakat first. She cannot do that nang merong pag-iingat. At the same thing sa ating buhay, we would not be able to walk circumspectly. We will not be able to walk not as fools if we are unwise. Right. Ano yung unwise dito? Actually, yung word na unwise, it was also defined by the verse itself. Sabi doon, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yung unwise dito yung tao na hindi nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, ang isang taong mangmang, unwise or fool, siya yung tao na hindi nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, of course, huwag niyo po itong sagutin right now, pero ang tanong ko po, what is the will of the Lord for you? Kaya mo bang sagutin personally? Alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Anong kalooban sa'yo? Kung ikaw, estudyante, halimbawa, Kristiyano ka na estudyante, alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa'yo sa iyong pag-aaral? Kung ikaw, halimbawa, ay nagtatrabaho or may business, alam mo ba ang kalooban ng Panginoon sa iyong workplace at sa iyong business? Kung ikaw ay humahawak ng pera, finances, lahat tayo humahawak ng finances, alam mo ba, Kristiyano, ang kalooban ng Diyos sa paghawak ng pananalapi? Ano mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyo in your church life? Dahil marami pong Kristiyano right now ay walang understanding sa kalooban ng Diyos sa kanya sa loob ng simbahan. I am convinced with that. Alam mo ba, ang layunin ng Panginoon sa iyong Christian life, sa iyong pamilya, kung ikaw ay magulang right now, alam mo ba, nauunawaan mo ba ang kalooban ng Diyos para sa iyong pamilya? Kung ikaw ay husband, alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyo bilang asawang lalaki? Kung ikaw ay asawang babae, alam mo ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Kung ikaw ay anak, alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Naku, ang sagot nyo sa mga tanong ko na yan, Brad, hindi ko alam. You're disobeying this command. If your answer to my question a while ago, Brad, I don't know the will of God to me, for my life, for my education, for my career, for my business, for my finances, for my church life, for my Christian life, for my family. If you don't know the will of the Lord, you are sinning against God. That's right. Why? Because this is command. Be not unwise. Church members, Christians, believers, be not unwise. Be not unwise. Now, dun sa tanong ko kanina, probably, alam mo, Brad, alam ko yung kalooban sa akin ng Panginoon. Now, to further test that, may follow-up question. Kung ang sagot mo, Brad, alam ko ang kalooban sa akin ng Panginoon, may follow-up question is, can you put together all the truths from Genesis to Revelation and tell me what the will of the Lord is? Now, yung understanding the word itself, it says putting together in mind. Ano yung tinutukoy dito ni Paul? Basically, from Genesis to Revelation, kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin. That is understanding. And that is, this part, itong knowledge, madali itong makuha. Itong wisdom, madali itong gawin kung ikaw ay may pusong pagsunod. Pero I tell you, the understanding, this is the hard part. This is the hard part. Last Wednesday, nakita natin in Proverbs 2:3-5, sabi ni Solomon, if a person would seek understanding as silver, meron ka bang nakita na nagmimina, na nagukay lang ng 1 meter deep, nakakuha na kagad ng pilak? No, wala po. Saan nakakakuha ng ginto at pilak yung mga minero? Kapag ka na-reach na nila probably maraming miles below the ground. Anong sabi ng Bible, sabi ni Solomon, kung hahanapin mo ang understanding sa tulad ng paghahanap mo ng kayamanan at paghahanap ng hidden treasure, then he would understand the fear of the Lord. You would understand the fear of the Lord. This is the hard part. You can be in the church for many years. You can be a member of a church for many, many years. You would gain a lot of knowledge. Some probably you would apply it in your life and you will get wisdom. But understanding is the hard part.
And ang command dito, by the word itself, nagpapatungkol siya sa understanding. Now, ang tanong, kaya mo bang sagutin right now? Kaya mo bang sabihin sa akin, no, not today, pero kaya mo bang ipakita from Genesis to Revelation na kaya mong sabihin, ito ang kalooban sa akin ng Panginoon. Base sa katotohanan ng entire word of the Lord, the entire word of God. That is the understanding. That's the hard part. And that's the command sa atin, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kasi kung hindi, you will not be able to walk circumspectly. You will not be, and sometimes you will not apply it in your life. Now, there are many churches today that this part is lacking. Many churches today, this is where many churches today are lacking. They are unwise about the will of the Lord. Bakit? Kasi marami pong churches today, they don't give priority sa serious Bible education. Now, let me tell this. Ito pong understanding, hindi ito nag-pray ka at tomorrow, you will have understanding. It's not a magical thing. It's not a magic thing na magkakaroon ka ng understanding. For example, understanding how prayer works. Paano yung sacrificial ng Diyos Anak, yung character ng Diyos Ama, at yung tulong ng Banal na Espiritu. They all work in your prayer. It's not just a simple na paggising mo tomorrow ay alam mo na kagad yun. It's not something like that. It takes a serious Bible education. And the problem in many churches today, there's no seriousness in Bible education. There's no seriousness. This morning, nakikinig ako ng isang preaching ni Pastor Laurena ng San Pedro, Laguna. I recorded it before, parang way back 10 years ago, nagre-record ako ng mga preaching. And one time ni-record ko, and then kanina tinignan ko, pinakinggan ko ulit yung preaching. It's very powerful. It's very motivational, meaning pag napakinggan mo to, talagang mapapamove ka, na mapapasurrender ka sa Panginoon. And it's also entertaining. Pero if you ask the depth of how the preaching produce understanding sa buhay ng mga tao, it's very shallow. Very shallow. Very shallow. Many preachers today don't study the Word of God. Ang ginagawa po ng maraming preachers today, instead of studying the Word of God, kukuhanin yung kahulugan ng Word of God, ang ginagawa po ng maraming preachers ngayon ay yung idea ng preacher ang pinapasok sa verse. That is wrong. Ang tamang paghawak po ng salita ng Panginoon, ano ang ibig sabihin ng verse na ito? Hindi kabaliktaran. At ang karaniwang, if you would observe it, ang karaniwang approach po ng mga preachers, hindi lamang po ng Baptist, even Catholic preacher, even Protestant preacher, the way they handle the Word of God is, ito yung idea ko, ipapasok ko to sa verse. And if that is the kind of preaching that you're going to hear all the time, you will not have understanding. You will not have understanding. That's why serious Bible education is very important. Serious Bible education in the church. Pangalawa, serious Bible education in the home. Now let me ask this. If you're a Christian family, do you have a serious Bible education in your home? Now, ang church po, yung hindi po responsibilidad ng church ang bata na maging godly. Yeah, that's right. Ang responsibilidad ng church ay turuan ang parents so that the parents can do their duty raising up godly seed. Right, man. Now, ang tanong sa mga pamilyang Kristiyano, do you have a serious Bible education in your home? Sa iyong personal life, bilang individual na Kristiyano, do you have
I mean, do you have a serious Bible education wherein you have a committed time that you're going to study the Bible for one goal, for one ultimate goal na maunawaan ang kalooban ng Diyos? Meron ka bang ganyan? I mean, Kristiyano, huwag niyo sagutin right now, pero in order to challenge you, nagbibigay ka ba ng atensyon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Kasi kung wala kang seryosong pag-aaral sa salita ng Panginoon, you're going to remain as unwise. The church has responsibility for this. The home has a responsibility for this. And also you, individual, has responsibility. Meron ka bang pinag-aaralan right now? Outside the church, outside sa ating pinag-aaralan sa church, as a Christian, as an individual, do you study the Word of God na, Panginoon, I want to understand your will. I'm going to redeem my time, and I'm going to set apart my time to understand your will. Do you have that? Because if you don't have that, most probably you're violating this. Maybe you're violating this. Now, I want to remind you, this is a command. Pag chinek niyo po yung Greek word, ito po yung command. Be. And, Kristiyano, kung ikaw ay mananatiling unwise, you are sinning against God. You are sinning against God. Paul doesn't want the Ephesians church member to be unwise, and God doesn't want us to be unwise. Kaya kung ikaw ay kung merong every time na merong oportunidad na ang church ay merong pag-aaral, umattend ka ng church, because that way you can have understanding. Kung ikaw ay tatay, tandaan niyo po, ang tatay po ang may responsibilidad, and parents as well, ang may responsibilidad na turuan ang ating mga anak. According sa Deuteronomy chapter 6. At sa iyong individual, set apart time. Maglaan tayo ng oras na I'm going to redeem my time. I'm going to have a time management so that throughout the week, I would have a time wherein I would study a book of the Bible for one goal na maunawaan ko ang kalooban ng Diyos. Because that's how we can walk with Christ. Tandaan niyo po, ito pong Ephesians 4, 5, and 6, it's all about how we will walk with Christ. So, dito, as we sum up ng ating pag-aaral, ang unang utos, C. Tingnan natin. Pero kung titingnan niyo po, ito pong pagsunod ng mga utos na ito, nakadepende po ito dito. Kung tayo ay hindi magiging unwise, kung malalaman mo ang kalooban ng Panginoon para sa iyong pamilya, hindi ka basta-basta magdidesisyon sa iyong pamilya outside the will of God. Kung alam mo ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, sa iyong pag-aaral, young people, may kalooban ng Diyos para sa iyo. May kalooban ng Diyos para sa iyo. And don't walk ng walang pag-iingat. Marami pong kabataan throughout my Christian life ang hindi sumunod dito because they don't know the will of the Lord sa kanilang buhay. And ngayon, yung kanilang buhay, sira na. Kaya nga, young people, I would encourage you, set apart time ng iyong linggo, ng iyong araw. Aralin mo ang salita ng Diyos for one goal. I want to learn the will of God for me. So that I could walk circumspectly, so that I could walk not as fools, but as wise, redeeming the time. Tandaan niyo po, ito po'y utos. Hindi po ako nag-utos nito, by the way. I'm just relying to you the Word of God. And it's our duty, Christians, to obey what is commanded to us. Because if we're not going to do this, we are sinning against God. Now, para po sa aming mga kaibigan, ultimately, napag-usapan natin yung kalooban ng Diyos. Ultimately, ang kalooban ng Diyos para sa iyo, kung ikaw ay hindi paligtas, ay magsisi at manampalataya. Ang unang kalooban ng Diyos para sa tao ay magsisi siya sa kanyang mga kasalanan
talikuran ng kasalanan, talikuran ang maling paniniwala, maling relihiyon, maling gawain, at siya ay bumaling sa Diyos. Amen. Right. At manampalataya na ang Panginoong Kristo ang namatay para sa kanyang kasalanan, nilibing at nabuhay namang muli at maligtas. Yan ang unang kalooban sa iyo ng Panginoon. Kung kaibigan, hindi mo pa yan nagagawa, maybe this time. Maybe through our invitation, pwede mong gawin yan. Maybe mamaya, after our service, kausapin kami. You can do that. The will of the Lord. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat Panginoon dahil meron po kayong kalooban para sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi nyo kami iniwanan sa kadiliman na hindi namin alam kung ano dapat namin gawin, pero meron pala kayong kalooban para sa amin. Pinupuri namin kayo and we pray as sa amin pong nakita, tulungan nyo po kami na sundin ang mga utos po ninyo. In Jesus' name we pray, Amen.